Ngayong araw, hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, 2 insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ilang araw lamang bago nito, 2 mahuhusay na student-athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon, at pag-unawa. Sapagkat ang tunay na lakas ng ating bansa ay nakasalalay sa kaligtasan, kapakanan, at mga pangarap ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas.